Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito, pinagtrabaho, pinagdasal. Nasayang eh. Nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Noon pa'y nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Dapat, imbis na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo, kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Sabi nga niya hindi ko gustong matapos to para makita yung kapatid kong nakikipag-ayos sa akin at magsalita ako ng sabi ko sa'yo, 'di ba? Tama ako, 'di ba? Ganon. Hindi daw 'yon kasi habang nagdadaan ng mga bawat araw, lalong nababawasan yung katiting na lang na buti ng nakikita ng tao sa kanila. So para hindi na tuluyan pang masunog ang lahat. Parang ganon ang niya Hindi ko Or salvage whatever. Well, Joey knows. Alam mo naman Joey na 2020 nung mga katarantaduhan pa lang na PI, yung mga akap na yan, yung mga puro ayuda, nasusuka na siya. Nasusuka na siya. Hindi yun ang pinangarap niya. Eto, sinabi ko mabait si D. Hindi ko sinasabing mabait siya para tanggapin niyo. Hindi ko rin tanggap. Sinasabi ko lang na mabait. Kaya yan magsisimula yung pangongontrol. Kaya wala ring diferensya. Yun ang point ko. Hindi ko naman sinabing mabait yan, pinagtatanggol ko. Hindi. Sinabi ko mabait, kaya magagamit. Yun yung point ko. Sasa na yung sinasabi mo? Ayun na nga ang sinasabi ko, na yung ayuda sa kayang akap-akap na yan, in fairness kay Aimee, isa siya sa mga unang pumalad dyan. Yeah. In fairness sa'yo, Manang, nakakalungkot, no, na gusto na ni Aimee matapos yung termino ng kapatid niya. Oo. Alam mo yun? Akala ko parang iwi-wing niya na matapos yung term ng kapatid niya. Ay, no. Sa ating tatlo, sa tingin nyo matatapos niya? I want this presidency to end. So parang, ang iniisip ko bilang kapatid, hindi ba baka parang alam mo yon, yung kung meron siyang effort na gagawin, baka yung effort towards keeping his brother to stay. At least, What's the use? What's the use? Hindi siya pinapakinggan. Hindi siya pinapapunta sa mga gathering every Sunday. Simula nung umupo yung mga yan, every Sunday wala naman siya eh. Hindi siya pinakikinggan. Imagine, lahat ng KB niya na tinrain niya simula 70s hanggang ngayon, lahat na kay Bongbong na, lahat iniwan na siya. No? Because they see power doon kay Bongbong. Di ba nga, from the very beginning of this presidency, they're always saying na si Aimee super kontra, umpisa pa lang, lahat na kinontra mula sa paglalagay ng mga, yung mga sites, EDCA sites, mula dyan, umpisa yun ng presidency niya na ayaw ni Aimee Ba't ilalagay yan doon sa Ilocos? Ba't ilalagay yan sa Palawan? Ba't ilalagay yan sa... So, ako, alam ko sa tono niya, hindi ko naman siya tinatanong na gusto mo matapos na tong presidency ni Bongbong. Ang corny naman nun.
Pero sa pagsasalita niya, Diyos ko, ano na namang kabalbalan ito, Panginoon. Mga ganyan pag may narinig na naman sana. Ang huli kong reaksyon niya na ano ko, natawa ko nung sinabi ni Bongbong na ano ba namang nangyayari sa gobyerno natin? Bakit tayo nagkaganito? Ang reaksyon talaga ni Amy, oh my God! Is he really saying these things? Oh my God, Marcos ba talaga yan? Ba't ganyan? Parang hindi siya yan. May ganun-ganun. Tapos may tiri-tiri, ay ba? Alam mo, feeling ko si Daryl lang nag-direct mo. Ay, Oh my God, no. Oh my God, no. Pero feeling ko kakamping director ang nag-direct mo. Yeah, most likely. Kasi pilit, halatang peke, hindi umabot ng million views. So kakamping talaga. pasok na ba? Pasok sa standard nila. Oo, Hindi umabot ng million views. hindi. So mas blockbuster pala talaga sa kanila si Juliana. Oo naman. Yung pag-iyak ni Bongbong walang 1 million. Nasa 864 the last time I saw it. Alam mo, kung relevant kang Pilipino, dapat walang 24 hours 1M ka. I'm in this industry. Nandito ako sa landscape na to. Nandito ako sa blueprint na to. Direct Gusto ko nang sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Noon pa'y nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Dapat, imbis na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo, kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Maraming nalilito kung bakit ako ay tumututol sa napakaraming linalabas na polisiya ng aking kapatid. Tulad ng sinasabi ko, mahal ko ang aking kapatid. Hindi magmamaliw yan kailanman. Kaya lang, hindi ito ang turo ng aking ama. Kung buhay yung tatay ko, kaya ako pumunta sa puntod, sa libingan, talagang masasabon kami ng bonggang-bongga. Hindi talaga siya papayag ng ganito. Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito, pinagtrabaho, pinagdasal. Nasayang eh. Martin Romualdez, abay pwedeng sabihin na iinis ako. Nagagalit ako, hindi lang simpleng inis, naggagalaiti pa. Lisa Marcos, hindi ko naman kamag-anak din, hindi ko naman ka-ano-ano. Magandang araw po, Senator Amy Marcos. Naglagay po kami ng mga protest placards sa inyong harapan na may kaakibat na mga katanungan. Unang tanong, may 3 rally bukas. Saan po kayo pupunta at bakit? Luneta,
Sa palagay ko, karambola yan. Sari-sari yung agenda dyan. Mahirap yata. EDSA Shrine. Naku, maliwanag naman kung sino-sino nariyan. Hindi ako welcome. Eto, Camp Aguinaldo. Naku, mas maigi. Dyan na lang kaya magkumpune kasama ng mga dating sundalo. Meron pong 4 na opisina. Ano po ang maigsing mensahe nyo sa bawat opisina na ito? Malacanang. Naku, dinggin ninyo ang taong bayan. Tigilan yung magsasabing, kalma lang kayo at walang kalma. Pwede ba? I-withdraw kaya ninyo yung budget at isaayos ng maigi mula sa DBM na puros unallocated, unprogrammed, hanggang sa DPWH, siya sa ating maigi. Ay, DPWH, yung mga resign on leave na yan, hindi yan lulusot. Congress, nako, tigilan ng turuan, tigilan ang pambobola sa isa't isa. Senate, nako, sa aking mga kasamahan. Huwag tayong didikit sa script na pinadala sa atin. Yung maliliit, nako, mga butete, dilis, sardinas, ipon, yan lang ang uhulihin. Tama ba yon? Tigilan na ang small fry. Big fish ang hulihin. Meron pong 4 na placards ng mga kamag-anak nyo. Kanino po kayo pinaka naiinis? Ano nga bang nandito? Sandro Marcos. Nanghihinayang ako, kabata-bata na, damay dito sa gulo. Bongbong Marcos. Nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito. Pinagtrabaho, pinagdasal. Nasayang eh. Martin Romualdez, abay pwedeng sabihin na iinis ako. Nagagalit ako, hindi lang simpleng inis, naggagalaiti pa. Lisa Marcos. Hindi ko naman kamag-anak yan. Hindi ko naman ka-ano-ano. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kakampi ng masa, di mo man laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal, gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan,
Sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.